Umagang ito, araw ho ng Sabado. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ng isang labor leader at Pangulo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino at siya rin ho, mga kabombo, isang human rights lawyer. Kapiling natin si Attorney Renesio Luke Espiritu Jr. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Tayo ay napapakinggan at napapanood sa atin pong digital platform ng Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamido po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Attorney Luke. Good morning, Bombo Dennis at saka Bombo Jaira. Nais po namin unang-una reaction po dito sa inilabas na kautusan ng korte dyan sa Pasig ukol doon sa implementasyon ng 85 pesos wage hike. Pera na, naging bato pa, sabi nga ng iba. Ano ho ang inyong masasabi rito, Attorney Luke? Unang-una, lumalabas na talaga na after ito ay matingnan at ma-examine, legally speaking, na itong naging moves ng Regional Trial Court ng Pasig City, ito ay walang jurisdiction, absent any jurisdiction talaga. Kasi illegal na ikaw ay mag-issue ng injunctive writ or TRO or injunction against any proceedings before the Department of Labor or its regional office. So pinagbabawal ng Labor Code na ini-enjoin itong naging proceedings sa ating Regional Wage Board. So hindi talaga empowered ang ating mga regular courts. Ang tawag natin sa RTC ay Court of General Jurisdiction. Na makialam by issuing an injunctive writ against the yung issued order increasing our minimum wage to 85 pesos. So medyo problema ito, legally infirm, at hindi dapat ito parang binibigyan pa ng karampatang pagtalima ng ating Department of Labor. We heard na itong si Department of Labor Secretary Tolentino, ang naging reaction pa dito is tatalima siya. How can you comply with an illegal order? Ikaw ang Department of Labor, dapat or Secretary of Labor, dapat si Secretary Tolentino ang nangunguna in order to point that out. Ang kanilang wage increase ang nakasalang Siya ang parang challenge na itong illegal order ng Regional Trial Court. Dapat ang nangunguna dito para proteksyonan ang effectivity ng wage order, dapat ang nangunguna dito ay ang Department of Labor or ang Secretary of Labor in particular. So dapat ang nagpumusisyon dito dahil nakasalang ang sarili nilang proseso na hindi nirespeto at pinakialaman ng isang korte na wala namang jurisdiksyon, dapat ang tumitindig dito na hindi sinususpende ang wage increase na 85 pesos, dapat tinitindigan to ni Secretary Tolentino. So nakakadismaya lang na ang ating Department of Labor na siya dapat ang tumindig para sa pagtuloy ng 85 pesos ay tumiklop na walang kalaban-laban sa kabila ng pagiging illegal ng order or injunctive writ o TRO ng ating Regional Trial Court ng Pasig. Okay. Attorney Luke, siguro ito yung susunod kasi palagian pagka may mga ganitong development. Ano ang inyong hakbang na gagawin after that? Dahil syempre ganito nga ho yung nangyari, naharang pa yung para doon sa umento sa sahod, lalo ng mga manggagawad sa Metro Manila. So ano po ang inyong plano sa ngayon? Tinitake namin sampal ito. Laban-laban, bawi-bawi ito binigay. Tapos pinanlandakan pa nga. Tapos yun naman pala babawiin at ang masama pa yung pagbawi ay parang wala namang pakialam ang Department of Labor. Samantalang kailangan tindigan niya sana yung dagdag sahod na galing mismo sa proseso ng kanyang opisina. So syempre sampal iyan
Ah, inaasahan na sana ng mga manggagawa yan. Hindi nga sapat yan eh. Isa tayo doon sa nag, nagtuligsa nung pagiging hindi sapat ng 85 pesos. Pero kung binigay na, sa kabila ng hindi nga sapat yan sa pangangailangan ng manggagawa, kung binigay na, talagang sampal yung kapag binawi pa. Illegally pa, data. Itong Okay. R2 Builders ay lumabas doon sa proseso ng ating labor department kung saan dapat siya ay nag-apila o kaya naghingi ng exemption Mhm. at pumunta siya sa korte na labas naman na Mhm. wala namang jurisdiction. So dapat magprotesta ang Ayun. maraming mga manggagawa sa sampal na ginawa sa kanila. Okay, ang akin pong katandem dito si Bombo Jai Rahangayo. May ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Jai? Attorney, sa ibang usapin naman bilang isang abogado, kontento po ba kayo sa takbo ng mga kaso na may kaugnayan dito sa flood control scandal? Siyempre alam natin na ang lahat ng mga investigasyon at ang kabuuhang ginagawa dyan sa flood control scandal ay hindi magiging lubos, hindi makukumpleto ang proseso ng pagkakaroon ng tunay na accountability kung hindi natin ipapaabutin ng investigasyon sa pinakatuktok, sa pinaka-mastermind. Kung ang mga investigasyon ay sinasakripisyo lamang ang mga small fish at saka small fry, at nagiging limitado doon sa mga DPWH officials at iilang mabibilang mo na mga senador na hindi kasapakat ah, sa side ng Marcos, kung limitado lang doon ang investigasyon at hindi umabot mismo mo kay Marcos yan, compromise type of investigation yan. Ibig sabihin half-baked ang maabot yan. Isang investigasyon yan na ang pinaka-punot dulo ay i-shield o i-whitewash ang ang mastermind, i-whitewash ang kaso kontra sa mastermind. At ikubli kung ano man ang resulta ng investigasyon, ikubli kung ito ay makakaapekto na mismo sa kay Bongbong Marcos bilang punot dulo ng kontrobersiya o korupsyon sa flood control. Also, So, ano po yung... yan ang tingin namin dyan sa investigasyon na yan. Kahit ilan pang ikulong ng DPWH officials yan, kung si Marcos mismo ay hindi mo imbestigahan at kung hindi mo gawing accountable si Marcos mismo, ay magiging half-baked. Hindi makukumpleto at hindi malulubos ang ang prinsipyo ng accountability sa mga ganyang klaseng investigasyon. Also, Attorney, ano po yung reaksyon niyo sa pagpiyansa at paglaya nito ni Senator Bong Revilla? Yun yung problema natin. Alam mo, makakapagpiyansa ka lang sa kasong plunder if evidence of guilt is not strong. Diba? So, ibig sabihin, kapag pinayaan siya magpiyansa sa isang kaso na dapat habang buhay ang pagkakulong, which is non-bailable, ibig sabihin yan, merong determinasyon ang korte na evidence of guilt is not strong kasi pinayagan nga siya ng pagpiyansa eh. Siyempre, ang tanong, bakit? Bakit ang kaso niya ay ganun? At bakit nagkaroon ng chance or circumstance na siya ay nakapagpiyansa? So, yan yung isa sa mga examples kung saan, di ba, nananatili lang ang investigasyon sa flood control o sa korupsyon, doon lang talaga sa may isasakripisyo ng mga small fish and small fry. The higher you go, mas malaki-laki dito sa ilalim ng sistema natin, malaki-laki ang chance na na makakawala yung mga medyo higher up the ladder na. Kasi hindi magiging buo at lubos ang investigasyon sa isang konteksto kung saan walang mastermind. Kung saan hindi nilulubos hanggang kay Marcos yung paglabas ng mga ebidensya pagdating sa korupsyon. Okay. Thank you, Attorney. Bobo Danis. With that, maraming salamat po, Attorney Luke, sa mga butil ng impormasyon na inyong pong naibahagi ngayong umaga po na ito. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat. Mga
Kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin si Attorney Renesio Luque Espiritu Jr., ang Pangulo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Kaugnay pa rin dito sa mainit na usapin ng wage hike at yung tungkol doon sa kontra-korupsyon o yung flood control anomalies.